So, kumusta? Nais kong i-document ito kasi mayroon akong nakita na barko ngayon na mayroong mga seaman na nangailangan ng tulong. So, hindi ko kagad-agad i-report ito kasi kailangan ko i-verify yung kanilang complaint. Kasi pinapauwi daw sila under contract. So, 8 months yung kanilang kontrata pero nasa 3 months pa lang sila working on board. So, kailangan natin alamin kung bakit sila pinapauwi. Kasi kung valid naman yung company na bakit sila pinapauwi, so hindi natin pwede silang tulungan at hadlangan. Pero kung illegal naman yung pagpauwi sa kanila, so yun, pwede tayo mag-intervene at tulungan sila. Kaya yun, isa sa gawain natin, akyatin natin, titingnan natin yung both side ng complaint, kung anong bigat, kung bakit sila pauwiin. Okay, so wala kasi akong kasama kaya video, kayo ang kasama ko ngayon for security reason to instant kasi bukas holiday dito sa Thailand. At yun, parang tapos na yung loading din dito kaya kailangan natin maakyat ito ngayon. So bagamat late na pero kailangan natin makausap yung mga crew na nag-complain. Okay, so let's go na. Crew na sa gangway, nakita na sa atin. So alam na siguro, kausap ko yung nag-complain na punta ako dito, titignan ko sila. Ayan. Safe pa na natin mag-park dito. So mayroon pang ongoing pa yung deskarga pala, so hindi pa tapos to sila. Pero parang malapit na rin siguro matapos to kasi nakaangat na yung barko na eh. Mga stevedores nila, mga babae. So yung minsan yung mga workers dito ay mga babae, yung mga nagkakarga ng tuna. Stevedores workers, karamihan from Myanmar. Okay, so akitin muna natin to mga friends. Tingnan natin yung status ng barkong ito. So bakit may nag-complain na mga crew, bakit sila pa napauwi. So may pinadala sa akin na may ticket na sila sa 13 ang uwi nila. At yun, nag-aas ng tulong kasi kung ikaw ay expect mo na 8 months ka magtrabaho, so maaaring hindi pa nakabawi sa mga utang itong mga to, iba kaya nag-aas ng tulong. Baka pwedeng ma-extend yung kanilang kontrata or ma-extend, hindi sila mapauwi. Okay, off ko muna. So galing na ako sa akyat sa barkong ngayon at nakausap natin yung chief officer at naalaman natin kung ano yung rason bakit nag-recommend siya na papauwiin yung dalawang seaman. Ito tayo dito. Yan ang barkong inakyat natin. Okay, so ayan, nirecommend niya na pauwiin yung dalawang seaman, no? Yung fitter at saka yung assistant fitter ay dahil sa working capacity at saka communication barrier. So binigyan na pala tong chance kasi sa umpisa pa lang, yung start pa lang ng trabaho dito, nakita ng chief officer na parang hindi kayanin niyang magtrabaho sa barkong ito kasi wala pa siyang experience working sa barko, yung sailing international ship. At ang binigay na experience niya ay yung doon sa dockyard daw, nag-work siya sa dockyard. Pero kung fitter ka, mas mahirap yung trabaho doon sa dockyard kaysa dito sa onboard na trabaho. Nakita ng chief officer na parang alanganin yung status ng fitter sa barkong ito. At
nag-recommend siya na bigyan pa rin ng isang chance, isang voyage na makita kung ano ba talaga yung kapasidad ng seaman na to pagdating sa trabaho, para makita nila. So binigyan ng chance siya. So yung barkong ito ay magbiyahe papuntang Pacific Ocean, so pang Papua New Guinea area hanggang doon sa Christmas Island, medyo malayo sa Pacific, sapagkat reefer ship ito. Doon sila kakuha ng mga tuna na ibabalik din ito para sa processing. So umabot ng 3 months yung voyage na yon. At ito nga, so hindi na rin recommend ni Chief Officer na i-extend pa, na mag-extend pa siya na magtrabaho dito. So although mayroon siyang 8-month na contract, pero nasa 3 months pa lang ngayon ay pinapauwi na siya. So may rights ba ang seaman na mag-complain? So pwede niyang i-contest o ilaban dun sa company na nasa contract pa siya, pero for safety and security sa barko, yun, i-recommend ng Chief Officer na pauwiin na siya. So wala rin kaming magagawa dyan kasi yun ang assessment ng Chief Officer. So bagamat naintindihan namin yung pangangailangan ng mga seaman na ito, na kailangan nila magtrabaho at kumita para sa kanilang pamilya at yung inaasahan nilang tulong para sa pamilya nila, pero yan, isa sa nakitang problema yon, yung working capacity niya ay hindi pa talaga kaya na mag-isa dito sa barkong ito. At yung pangalawa, yung communication barrier. So imagine kung ikaw ay nagpaplanong mag-work on international level, so alam mo yung communication ay pang-international, na alam mo rin makipag-communicate sa ibang mga lahi. So ang common language na ginagamit natin ay yung English. So bagamat ako, hindi man ako masyadong master ng English, pero at least able ako makapagsalita. Siya daw ay medyo alanganin. So yung instruction ay hindi maintindihan. Yung instruction ng Chief Officer, kumuha siya ng tubo, ang binigay ay hose. How much more kung ano pa yung ibang mga pangangailangan ng barkong iyan. So yun, talagang medyo alanganin yung kanilang magkaintindihan sa barkong iyan. So, kaya yun, isa sa pangalawang dahilan na bakit siya pinapauwi. Alright, so sa mga case na ganyan, hindi natin pwedeng i-tolerate at tulungan yung seaman na ma-hold siya sa trabaho niya dito, bagamat under contract pa siya. Pero yun, kailangan niyang mag-training at mag-practice hindi dito sa barko na, kasi yung sabi daw niya, gusto niyang kukuha ng experience dito at matuto sa trabaho ng barko. Hindi yun ang rason kasi kumuha ka na ng trabaho, nag-sign ka na ng contract para sa pagtrabaho na. So hindi ka kumuha ng kontrata para matuto ka kung anong trabaho sa barko. Okay, so yun, hindi natin alam kung ano yung kalakaran nila doon sa agency, bakit siya binigyan ng slot para makakuha ng trabaho dito. So yun, isa sa challenge niya ngayon. So sa mga seaman na nagbabalak na magtrabaho sa pang-international level na barko, so strive hard, hindi lang na magpursige para makakuha ng trabaho agad, kundi alamin kung ano yung trabahong pinapasukan mo at makipag-compete internationally through using language communication skills. Okay, so yan po. Sorry sa ating seaman na nangailangan ng tulong. Pasensya na at hindi ko pwedeng tulungan ka na i-extend yung trabaho mo sa barkong ito for safety and security sa iyo rin, at ganoon din po sa mga kasama mo while working on board the ship. Ngayon lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat.